Magandang umaga po sa buhay ng bawat isa, sa mga nanonood po sa kanya-kanyang mga bahay, maging sa kanilang mga Android phone. So, inikahit ko po yung bawat isa na tumayo po, patuloy po tayo na magbigay ng papuri sa ating Panginoon. At bago po ako magsimula sa pag-awit sa ating Panginoon, sabi po dito sa awit verse 7, chapter 17, pasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan. Awitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang pangalan. So ano man po yung mga pangyayari sa ating buhay na hindi maganda, lagi po natin tatandaan na kasama natin ang Panginoon. At patuloy nating itaas ang Panginoon sa ating buhay at patuloy siya lamang ang ating papurihan sa lahat ng araw sa ating buhay. Yan. Samahan niyo po ako na awit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung Edu Praise. Every
maraming salamat po. Patuloy po namin pinapapurihan, pinapasalamatan sa aming mga buhay, Panginoon. Living Lord, ano man yung mga nangyayari sa aming mga buhay, Lord God, ikaw po yung nakakalang Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy po kami nagbibigay ng papuri pa. Salamat sa iyong buhay, Lord God. Thank you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, sort of things around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are.
is who you are. That is who you are. That is who you are. Sing that is. That is who you are. 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 We thank you, Holy Spirit. We thank you for your presence, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na bibigay mo sa amin ng kalakasan sa bawat araw. Maraming salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman at hindi nagbabago, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa bawat araw magkakaroon kami ng lakas na lumaban sa bawat araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na patuloy na nagbibigay ng kapang at lakas, Panginoon. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Na ikaw lamang, Panginoon, dapat namin papurihan at pasalamatan, Panginoon. Salamat po sa iyo po namin binabalik ang pinakmataas sa papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Misa pa po tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy po na pag-iingat, paggabay at pagpapala po sa ating lahat. At sa ating pong lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood po sa programang ito ng Conquer World Harvest Mission, maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay. At dalahin ko po sa umaga nito na patuloy po tayong katagpuin ng ating Panginoon sa pamagitan po ng kanyang mga salita. So, good morning po sa inyo lahat. Just enjoy listening the Word of God. Enjoy fellowshipping with one another through our live streaming. So, sa ating po pagsimula, tayo po samahan niyo po ako sa pagdulog po sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito sapagkat taglay po namin ang inyong pong pag-ibig, ang inyong biyaya, ang inyong kadakila at katapatan sa aming mga buhay. Kaya po sa umagang ito, patuloy pong dalangin namin na patuloy po kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan, kayo po ang kumilos sa bawat buhay namin ng mga tao na taga-subaybay sa gawain ito. Patuloy po kayong magministeryo, Panginoon. We allow your Holy Spirit to welcome your Holy Spirit to work within our lives, God. Maraming po salamat. This we pray in Jesus' name. Amen. So, good morning po once again, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa gawain ito. Patuloy po tayong umasa sa dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa ating pong buhay. So, ngayong umaga po, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Power of Consistency. Bakit po ba mahalaga yung pagiging consistent? Ano bang kahalagahan nito sa ating pong mga buhay, sa ating pong ninanais sa buhay po natin, sa ating pangarap, sa ating pong pamilya, sa ating pong hanap buhay, sa ating pong pagmiministeryo? Why is it important na tayo po ay maging consistent? Okay, so tingnan po natin yung kahulugan nito sa Tagalog. Okay, sabi po ng Tagalog, consistency means ay hindi po pagbabago. Meaning, hindi po pagbago-bago ng ating isip o desisyon. At tayo po makakaasa na kapag po tayo po ay consistent sa ating mga decision making, sa ating mga gustong marating, sa gustong maabot, gustong ma-accomplish sa buhay po natin, tayo po ay magtatagumpay. Parang bigyan ko po kayo ng example, ano po? So, meron po akong inhanda dito na halaman. Ito po ay oregano. Galing pa po ito ng Bulacan, Pandi Bulacan, kay Pastor Vic Prado. Thank you so much po. So, ito pong halaman na ito, kung halimbawa ay itanim ko po sa harapan ng aming bahay, ano po, o kaya ay puno po ng mangga. Ano po? At tinanim ko po ito sa harapan ng aming bahay at pagkatapos po sa loob ng isang buwan, so nagkaroon po ng ugat, tumubo yung ugat at nagkaroon po ng sumibol na maganda at nakita po natin yung fog florist ng halaman or sabihin natin ng puno ng mangga. Ano po? At pagkatapos po nito ay naisipan ko po after 1 month na hindi pala ito bagay o akma sa harapan ng bahay ko. At ang ginawa ko, inilipat ko sa likod ng bahay namin. No, at pagkalipat ko sa likod ng bahay, so itinanim ko uli, naghukay ako ng lupa at itinanim ko uli. And after 1 month again, no, at kung saan ay nag-sprout na yung kanyang ugat sa lupa, ay napag-isipan ko na naman na hindi naman pala ito bagay o akma sa likod ng bahay ko itanim. So,
binunot na naman ang halaman at inilipat po sa harap ng bahay. At pagkatapos po ay tinanim na naman ito at nag-ugat na naman. Ano po, at makikita po natin, so in simple illustration po na ito ay kapag po ang halaman o puno nating tinanim sa ating pong bakuran ay hindi po naging consistent sa isang lugar, ang tendency po nito ay maudlot po yung kanyang paglago at hindi po ito magiging maganda yung resulta para po sa kanya pong pag-mature bilang isang puno o halaman. So the same with us, mahalaga po sa atin yung consistency. That's why sinasabi ng salita ng Panginoon in John chapter 15 verse 4, "Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me." So sinasabi dito na maliwanag po ng ilustrasyon ng Panginoong Jesus po, siya po yung puno ng ubas, He is the vine, tayo po yung mga sanga, we are the branches. At kapag po ang sanga ay nahiwalay po sa puno, so ang tendency po nito, ito po ay matutuyo, so mawawalan po ito ng nutrients, at ang mangyayari, ito po ay malalanta. At pagkalanta nito, ito po ay, yun, time will come, igagatong na po natin ito. Magiging paggatong na lang natin ito. At mawawala na po ito ng saysay pagkatapos po ng mga pangyayari na yan. Ganun din po, mahalaga na tayo po ay manatili po sa ating Panginoon. Manatili po tayo sa kanyang mga salita upang siya po ay patuloy pong manahan din po sa atin at patuloy po tayo na maging matagumpay sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Sa umaga po ito ay nais ko pong ibahagi ko sa inyo yung istorya po sa Bible, sa Old Testament, sa buhay po ni Daniel. Ano po, makikita po natin kung paano po siya ay naging consistent sa kanya pong mga decision making at maging sa kanya pong kaugnayan sa Panginoon at sa mga tao po na nakapaligid sa kanya. So, tingnan po natin. So, Daniel's principle, meron po akong tatlong bagay na isisa sa inyo about sa principle ni Daniel, kung paano po siya ay nagpatuloy o hindi po siya nagpababago-bago sa kanya pong mga kanyang pagtataligan, ng kanyang buhay sa Panginoon at maging ng kanyang pananampalataya. So, makikita po natin yung principle ni Daniel is yung pagiging be resistant. Sa ano po ito? Tingnan po natin sinasabi po ng talata o ano ba yung sinasabi ng kwento. Okay, in Daniel chapter 1 verse 8, "But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way." So, nung panahon po ni Daniel, ito pong si Haring Nebuchadnezzar ay nagpatawag po siya sa lipi po o lahi ng mga Israelita upang sanayin na magiging tagapaglingkod sa kanyang palasyo after ng 3 taon na pagsasanay. At bahagi po ng pagsasanay na ito ay meron po silang buhat po sa hari, ay ipakakain po yung pagkain na kinakain ng hari, ininom ng hari, at yun po dapat pong kainin nitong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, at yung ilang po mga kabataan na kasama po nila na sinasanay para po sa paglilingkod doon po sa palasyo ng mahal na hari. At ito pong si Daniel ay buong-buo yung kanyang kalooban na kanya pong i-resist o tanggihan yung alok po ng tagapamahala ng hari doon po sa palasyo. So, hindi po niya i-compromise sapagkat pero kung atin nung tatanungin bakit kaya si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay iniresist po niya itong pagkain at inumin na galing po sa hari. So according po sa mga theologian, kung bakit po itong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay tinanggihan po itong pagkain at inumin na ito na galing po sa hari, sapagkat itong pagkain na ito ay inialay o inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang Babylonia po ay punong-puno po ng Diyos-Diyosan. At the same time, ito pong si King Nebuchadnezzar ay marami rin pong idols. At yun po ay isa pong labag para po sa mga Hudyo na sila po ay kumain ng ipinagbabawal na pagkain sa kanila pong tradisyon o bilang isang Hudyo. So nakita po natin yung paninindigan po ni Daniel at kanyang mga kaibigan. So don't give in, May mga pagkakataon po sa buhay po natin, katulad po ni Daniel at kanyang mga kaibigan, ay meron po tayong naharap po tayo sa mga tukso
o temptation, ano po na tinatawag. Maaari nung panahon po niyon, kung atin pong i-recall, maaari nung panahon na yon, si Daniel at kanyang mga kaibigan, araw-araw ang sinaligan nito, tuwing sila'y kakain, ang sasarap ng pagkain ng mga kasabay ni Daniel, ng mga kabataan na katulad nila na tinitrain doon po sa palasyo para maglingkod sa hari. Ano po, at maaaring araw-araw ay lagi siyang tinitend na, "Oh Daniel, sa Entrop Mesak na Abednego, yung mga kaibigan mo, bakit hindi kayo kumain tuloy? Ang sarap-sarap kaya nito. No, napaka-sustansya at talagang ang sarap din ng alak na ininom namin. Bakit kayo nagtitiis sa tubig? No? Bakit kayo nagtitiis sa gulay lamang? No? No, sapagkat ang kinakain lang ni Daniel, ang kanyang pinanindigan at ang kanyang mga kaibigan ay gulay at tubig. So lahat ng uri ng gulay na masustansya. No? At sabihin natin yung gulay sa bahay kubo. So ganyan po ang araw-araw ng pagkain. At nakita po natin doon na sa buhay po ni Daniel, sa kanyang pong decision, ay siya po yung naging consistent. No? Naging consistent siya sa saan? Tingnan natin ang sinasabi ng talata. So Daniel become consistent. So please test your servants in Daniel 1:12. Sabi dito sa talata, please test your servants for 10 days. No? Sinabihan ng tagapamahala sa palasyo na ito si Daniel at kanyang mga kaibigan ay subukin sa 10 araw, ano po, na yung kanilang kinakain ay gulay at tubig at ang kanyang inumin ay tubig lamang, kung yung lakas o yung performance na meron sila kumpara sa mga kasama nila na ang kinakain ay yung kinakain ng mahal na hari. So give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Ano po, so ito po ay sa loob po ng 10 araw ay talagang nakita po ng tagapagbantay, ng tagapangalaga doon po sa palasyo na kung saan sila po iniensayo, yung lakas ay mas matindi pa po yung lakas at sigla na meron ito pong 4 na magkakaibigan na sina Daniel. So, mahalaga po sa atin, katulad po ni Daniel, we don't have to give up. Don't give up. Huwag nating i-give up yung ating pong prinsipyo na kung saan ang prinsipyo natin ay nakasalig sa salita ng Diyos. We don't have to give up our yung ating pananampalataya. Hindi po natin ito dapat i-compromise sa alok po ng mundong ito. Katulad po ng ginawa po ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Kung atin nung papansinin na po, isa pong malaking pribilehyo para sa kanila na, ano po, na ang pagkain at inumin ng mahal na hari ay yun din ang kanilang kakain at inumin. Ano po, for example, tayo maimbitahan sa Malacanang, no? At tapos kaharap natin yung mahal na hari, tapos tayo kakain, na kinakain ng ating mahal na Pangulo, ay yun din ang kakain natin. Di ba isa pong opportunity, isa pong napakalaki pong pribilehyo po yon. At ang pagkain po siyempre na idinudulot po sa Pangulo o sa hari, ay ito po ay talagang punong-puno ng sustansa o nutrients at quality food and drinks po ito. Ano po, upang maging healthy ang kalusugan. Pero itong sina Daniel ay tumanggi po sa alok na yon. Dahil nga po, hindi sila po nakipag-compromise para po sa kanila pong pananampalataya. So, the key to success is consistency. Amen? So, just put it in your write in your comment box that the key to success is consistency. Ikaw ba kapatid na nakikinig, nanonood ngayon? Ikaw ba yung pong pagsunod sa ating Panginoon? Ikaw ba ay consistent sa iyong sa iyong magandang pangarap sa buhay? Ikaw ba ay consistent kung ikaw ay anak? Consistent ka ba na gumagalang sumusunod sa iyong mga magulang? No, may pangako po sa Biblia na ang mga anak na gumagalang, rumirespeto sa kanilang mga magulang ay hahaba ang kanilang buhay dito sa lupa at sila ay magtutong tagumpay. So we have to be consistent in that values. Napakahalaga po noon. Po. At lalo tigit, maging consistent po yung ating pong relasyon o pakipag-ugnay sa ating Panginoon. Amen? So what else? God honors consistency. Amen? Pinaparangalan ng Panginoon, binibigyan ng Panginoon ng parangal ang mga tao o ang mga lingkod ng Diyos o mga anak ng Diyos na talagang meron pong pagpapatuloy o pagiging consistent na kanilang pagtatalaga ng kanilang buhay sa Panginoon. So tulad halimbawa po ni Joseph sa Biblia, ano po, si Joseph, naalala po natin yung kanyang istorya, no, na kung saan siya po ay nagkaroon po ng pangitay na bigyan ng Panginoon at pagkatapos sa matinding pangitay na yon ay nagkaroon ng inggit ang kanyang mga kapatid at dahilan kung bakit siya po ay inihulog po sa balon. No? And afterwards, po, siya po ay nakaahon doon, nakawala siya doon at pagkatapos ay siya po ay ibinenta bilang alipin. No? So from pit, tapos naging alipin, and afterwards nakarating siya
sa palasyo, no po, sa palasyo ni Potiphar. At siya po'y napagbintangan doon na rapist, no, dahilan na siya po'y nakulong. At pagkatapos ng pagkakulong na yun, naging consistent pa rin siya, buong buo at sa kanyang pangitain, na siya po ay, time will come, siya po ay magtatagumpay, time will come, he will lead people, time will come, siya po ay magkakaroon ng kapamahalaan. Hindi po nawaglit sa kanyang isipan niya, very consistent. At hindi po siya nakipag-compromise. Ano po, itong si Joseph, no? At nakita po natin na talagang hanggang sa siya po ay nakalabas sa kulungan at nakabalik po doon sa palasyo at siya nga po ay naging governor ng Egypt. Nakita po natin kung paano naging consistent si Joseph. And the reason why the Lord honors yung ating po pagiging consistent. Sino pa? Sa Biblia, kung ating pong babalikan ng buhay po ni Apostol Pablo, no po, nung siya po ay nakakilala sa Panginoon na dati pong masigasig din sa kanya pong kinagisnang relihiyon until sa time siya po ay na-encounter niya ang Panginoon. So nagkaroon siya talaga ng zealousness na sumunod, maglingkod, magtalaga ng kanyang buhay sa Panginoon. At to the point na siya po ay pine-persecute, siya po ay inaalimura, siya po ay nakaranas din po na siya hagupitin, siya po ay nakaranas din na siya po ay ikulong. At dumating din po yung point na parang siya po ay nalagay sa bingit na kamatayan sapagkat siya po ay bumabiyahe sa pagsakay niya po ng bangka, pagtawid po sa iba-ibang lugar para po ibahagi ang pangaral ng salita ng Diyos, ay talagang sabi doon ay sila po binabayo ng malakas na unos ng hangin at meron pong banta ng panganib dahil po sa malaking alon. No po? Pero nakita po natin doon na si Pablo ay hindi po natinag. Talagang siya po yung nagpatuloy, naging consistent po yung kanya pong pagtatalaga, pagsunod at pangangaral ng salita ng Diyos. And that's the reason why Apostle Paul ay kinikilala po ng Biblia na talagang siya po ay isa pong mabuting huwaran o bayani ng pananampalataya. So at siya po yung piniparan pang nagdarit at dahilan din po kung bakit tayo pinaabot ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen. There's blessing for being consistent sa ating pong pagtatalaga ng ating buhay sa ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 15:58, so po ito ni Apostol Pablo, sabi po dito, therefore, my dear brothers, no, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Bakit daw? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. So mga kapatid, ito po ay pagpapakita ang talatang ito ng pagiging consistent, no? Na tayo po yung magpakatatag, we have to stand firm, let nothing move us, no? Wag po tayong i-down, ibagsak ng mga problema, pagsubok sa buhay nito, maging ng kasalanan para po tayo ay malay sa Panginoon. Ang bilis sa atin ni Apostol Pablo, always give yourselves fully to the work of the Lord, no? In other words, magpakasipag po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, ito po ay hindi po nawawala ng kabuluhan. Amen? Sa lahat po ng manggagawa ng Panginoon, sa lahat ng mga pastors, sa lahat ng mga leaders, sa lahat po ng mga nagpapatuloy sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, this is a very encouragement for us. Hindi po nawawala ng kabuluhan ang ating pong paglilingkod at pagtatalaga sa ating Panginoon. That's why ating pong kinukomend, pinagpapasalamat po natin yung ating pong mga nasa social media team, no po, na kung saan sila po ay very consistent, no? Talagang i-devote nila sa sarili nila, hindi po madali yung ginagawa po nila na ito po na palagi po tayong makapanood, makapakinig ng live streaming, no? Yung mga nagsishare po ng everyday daily devotion. Saludo po kami sa inyo, salamat po sa inyo at sa paggagawa po ng ating pong mga midweek and Sunday services, live streaming. That is also a way of being consistent in our devotion to the Lord. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo pong pagtatapat sa gawain ito sapagkat sa parang pong ito ay patuloy po nating naibabahagi sa Diyos at marami pong naabot. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat marami po na sumusubaybay po sa gawain po ng Conquer World Harvest Mission. At marami po din tayong mga testimony na napakinggan na talagang sila po ay nakakilala sa Panginoon, nagkaroon sila ng bagong kaisipan at pananaw sa buhay na talaga palang kapag ang buhay natin ay itinalaga natin, ibigay natin sa Panginoon, talagang tayo po ay mamumuhay ng matagumpay, may pag-asa at lagi pong meron pong magandang inaasam sa bawat araw ng ating buhay. Kaya thank you so much po sa inyo pong sa ating pong social media din ng CWSM. God bless po sa inyo.
And another thing na makikita po natin sa buhay po ni Daniel, let's go back to the life of Daniel and his friends, no? Naging persistent po sila. In Daniel chapter 1, 17 to 21, makikita po natin doon sa story doon na dahil po itong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay naging resistant doon po sa offer sa kanya ng na pwedeng mag-defile ng kanyang buhay at maging ng kanyang pananampalataya sa Diyos. At siya po yung naging consistent sa patuloy po ng mga bagay na kung saan ay magbibigay po ng kaluhalatian sa Panginoon, at the same time, yung kanyang pong pananampalataya ay hindi po ma-compromise. And another thing, naging persistent po siya. Dahil po sa pagiging persistent din ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan, if we're going to read the verses from 17 to 21 ng Daniel chapter 1, ang sabi doon ay pinagpala po ito pong si Daniel ng kakaibang karunungan at kaalaman patungkol po sa agham, patungkol po sa panitikan. Ang tindi. Ano po? At kumpara po sa mga kasabay po nila mga kabataan, sabi ng talata ay 10 beses ang husay at galing nitong si Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Ano po? At the same time, binigyan din po ng Panginoon ito si Daniel ng kakayanan o ng kaalaman patungkol po kung paano po niya i-interpret ang dream and vision. Now, then, and that's really such a blessing. At the reason why itong si Daniel ay pinagpala ng Panginoon. What is my point here? Kapag po tayo ay nagpapatuloy sa buhay po na ito, kapag po tayo ay patuloy po nagtatalaga ng buhay sa ating Panginoon, nagtatapat tayo sa Diyos, ano man po yung ating pinagdadaanan sa buhay, ano man po yung ating mga kinakaharap na hamon sa buhay po natin, na maaasahan po natin ang pagpapala po ng Diyos ay ating pong matatanggap. Amen? So just write in your comment box na kapag po tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, ang pagpapala ay ating matatanggap. So don't stop, don't quit. Amen? Magpatuloy tayo na magtalaga. So don't give out. Huwag tayong susuko, huwag tayong bibigay. So Daniel didn't give in, give up, or give out. Yan ang magandang attitude or character po ni Daniel na mapupulot po natin sa kanya. At dahilan kung bakit siya po ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen? So, I challenge every one of you sa lahat po ng mga listeners at viewers ng gawain ito na patuloy po nating gawing modelo din si Daniel. Kung gusto po nating maranasan yung talagang matindi at rumaragasang pagpapala ng Panginoon sa buhay po natin sa lahat aspeto ng buhay po natin, let us not give in, give up, or give out sa kung ano yung pong ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen. This is the right time. Maaaring may pagkakataon sa buhay mo o pagkakataon sa buhay po natin na parang na-out of focus ko na, may time na parang nalulupay-pay ka na, may time na parang gusto mo nang tumalikod, gusto mo nang huminto. Okay, kapatid, this is my personal motivation, kapatid, para tayo ay hindi madaig na mga ating nararanasan ito sa buhay upang tayo huminto sa ating paglilingkod at pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon. Always go back and remember what God has done on the cross. No, kung makikita po natin kung paano ang Panginoong Jesus, hindi po siya sumuko, hindi po siya nag-give up para po sa atin. No po, talagang binatan niya yung hirap at pasakit doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po, at upang tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan at upang tayo ay magsagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, upang tayo ng mga mahirap ay maging mayaman, upang tayo na dating walang karangalan ay mabigyan ng karangalan sa pamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus. So, magpatuloy po tayo, wag po tayong give up. At ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. Bakit daw tayo sinasabihan ni Apostol Pablo, no? For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Let us not become weary in doing good. Huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kahit sa tingin mo, parang mga lanira na lang gumagawa ng mabuti, no, huwag tayong susuko, huwag tayong magsasawa sapagkat alam natin, in God's perfect time, no, tayo po ay mag-aani. Mag-aani tayo ng masagalang pagpapala na buhat sa ating Panginoon. Amen? Kung meron mga bagay na dapat tayong kapaguran o dapat hintuan, ay yun po ay ang paggawa ng kasalanan, paggawa ng mga bagay na maglalayo sa ating Panginoon. Mga bagay na kung saan ay magdudulot ito ng kapighatian sa ating puso at maging sa banal na espiritu. Yun po yung dapat natin hintuan. Pero ang paggawa ng mabuti, na po, ang ating pong modelo dyan ay ating walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Na po, na patuloy siyang ang kanyang ninanais para po sa kanyang nilikha ay mabigyan ng buhay na ganap at siya ang kanyang nilikha. Ganon din
atin pong laging i-desire at ating maging lifestyle ang paggawa ng mabuti. Amen? Huwag kang mapagod. Okay? Just write in your comment box, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? So, let's move on. In Hebrews chapter 13 verse 8, it says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ipinapakita ng mga talatang ito ng Panginoong Hesus ay very consistent. No? Hindi siya nagbabago. Yung pagmamahal ng Panginoon nung paano nung una, no? Kahapon, ngayon at bukas, ay hindi po nagbabago. No po? Ang kanya pong pagpapatawad, ang kanyang kababaang loob, ang kanyang biyaya ay hindi nagbabago. Yesterday, today, and forever. At patuloy po natin yung mararanasan. Ito po yung pagpapakita ng pagiging consistent ng ating Panginoon sa atin na kanyang mga nilikha. Amen? Kaya napakasarap na ang ating pong buhay ay nakatalaga, nakalaan lamang sa ating pong dakilang manlilika sapagkat siya po ang nakakaalam ng mainam o sa ikabubuti po natin na kanyang pong mga anak. Amen? So, again, let's review. Always remember 3 things that we have learned from the life of Daniel, no? So be resistant, no? Ano yung i-resist natin? Yung offer ng mundong ito. Yung offer ng mundong ito na tayo po ay ma-compromise yung ating pananampalataya. Ano? And another thing is that be consistent. Be consistent sa paraan na kung saan ay ating pong mapapalago ang ating pong kaugnayan sa Panginoon at yung moral values na tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon, mapalago natin. We have to be consistent in that. No, at ang ating pong goal dito sa lupa bilang tagasunod at mananampalataya ng ating Panginoon Jesus ay maging kawangis ng Panginoon. So may kasabihin niya, we have to be Christ, we have to live a life like Christ. So yung Christ likeness, yun po yung ating pong goal sa buhay natin to. Hindi po maging look like Christ, no, kundi maging Christ likeness. No, so we have to be consistent on that. And number 3 is that we have to be persistent. Maging persistent tayo sa mga bagay na kung saan ay yung bagay na pinapahalaga ng Diyos ay yun din po yung ating pahalagahan sa buhay po natin. Upang nang sa ganun, tayo po ay mabuhay ng may kagalakan, may katagumpayan, at mayroong kakontentuhan, may satisfaction, at sigurado meron tayong achievements while we are walking and living according to the plans and the ways of God in our lives. Amen? So, ito po, lagi po natin itong naririnig siguro, ano po, and again, ito po yung gustong-gusto po ko po na quotes, ano? So, sabi dito, sabay-sabay po natin basahin. Okay, sabayan niyo po ako. 1, 2, 3. Winners never quit and quitters never win. Again, winners never quit and quitters never win. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay na ito, huwag tayong susuko, huwag tayong bibigay, huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa mabuting takbuhin ng ating pananampalataya. Katulad na nasa larawan na yan, isang lalaki na talagang matipuno ang katawan, fitted, para po gawin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa kanya at sa ating pong pangabuhay. Amen? So, ngayong umaga ay hayaan po natin na ang Panginoon ang siya pong kumatagpo po sa ating mga buhay. Sa lahat po ng ating napakinggan ngayong umaga, ako po'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay natanim sa iyong matabang puso, sa matabang puso po natin. At meron pong dakilang layunin, may dakilang purpose po ang Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. Sa lahat po ng mga tagapakinig at sumasabay-bay po sa gawain na ito, nais po ng Diyos na patuloy po nating maranasan na tayo po ay nagtatagumpay sa ating buhay na ito. Nagtatagumpay tayo sa ating pamilya, nagtatagumpay tayo sa larangan ng ating pong career, nagtatagumpay tayo sa larangan na kung saan ang ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At ang lahat ng ito ay nais ng Diyos na ating maranasan. Subalit, mangyayari lang ang mga bagay nito kung tayo po ay magiging consistent. Amen. Everybody say consistent. Kung tayo po ay magiging consistent, tayo po ay magtatalaga ng ating buhay at hindi po tayo pabago-bago. At mahalaga po sa buhay po natin, lalo po sa panahong ito na ating po kinakarap at pinagdaraanan sa buhay. Hindi na po ito ang panahon, mga kapatid ulit ko, hindi na po ito ang panahon para po tayo ay tumalikod sa Panginoon. Hindi na po ito ang panahon para tayo ay malamig sa ating pananampalataya. Hindi na po ito ang panahon para tayo ay suyuin, no? O suyuin. O kapatid, magpatuloy ka sa Diyos upang ikaw ay hindi mapahamak. Hindi na po ito yung panahon. Sapagkat tayo po ay nasa huling panahon na we are now in the end times. Napakahalaga na tayo po ay mapatatag po yung ating pananampalataya,
yung ating kaugnayan sa Panginoon sa ng ating sambahayan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, wala po akong dalangin. Wala po kaming dalangin ng mga kapwa ko magagawa sa basa ng Panginoon ng Conquer World Harvest Mission, kundi patuloy na makita po natin ang bawat isa po sa atin ay nagpapatuloy sa paglago at pagkakilala sa ating Panginoon hanggang sa tayo po ay madatnan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na talagang tayo tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at nais ko pong magwakas sa pamagitan po ng ating pong sama-sama pong pananalangin. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Tayo po'y dumulog sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga salita mo na buhay, makapangyarihan at totoo na amin pong nararanasan sa buhay po namin. I pray, Lord, right now, God, na patuloy kayo po ang magpapala sa bawat isa po sa amin, sa bawat pamilya, sa bawat tahanan na kung saan ay nakasubaybay sa gawain ito. I pray, Lord, na patuloy mong patatagin ang pananampalataya ng bawat pamilya, ng bawat ama at ina ng tahanan at ng kanilang mga anak. Lord, I pray that Lord will continue to strengthen our relationship with you, God, our faith, our commitment to you, Lord God. At kami po ay maging consistent bagay na kung saan ay pinapahalagahan mo, Panginoon. At yun po ay ang pamumuhay ng may katuwiran, na may kabanalan at ang paggawa ng mabuti, Panginoon. Maraming pong salamat. I pray, Lord Jesus, sino po ang naaabot ng tinig nito, Panginoon. Lord, I pray na patuloy po kayo ang magpala sa mga kapatid kong ito, Panginoon. Hallelujah. Sinasabi ng Panginoon sa pagkakataong ito, the Lord is revealing me right now. You are suffering from sickness. Hallelujah. Meron kang ng sakit at karamdaman. Sinasabi sa ni Lord na pinagaling ka niya sa pamagitan ng kanyang dati doon sa krus ng Kalbaryo na kanyang natanggap. Just receive the healing touch of God. Hallelujah. Mula ulo hanggang talumpakan, from internal, external part of your body. The Lord is releasing right now His miracles, His healing unto your body. In the name of Jesus, receive, kapatid, tanggapin mo kapatid ang kagalingan. Sa pangalan ng Jesus, hallelujah. Idinideklara ko ang kagalingan mula ulo ng talumpakan ng kapatid kong ito. Hallelujah. Hallelujah. At patuloy, Lord God, ito po'y magdulot sa kanya ng kaginhawahan sa kanyang katawan upang patuloy niyang maranasan, Lord, ang inyong kabutihan at katapatan sa kanyang buhay na siya po'y makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat. Lord, I also pray, God, hallelujah, yung kapatid namin nag-struggle sa kanya pong kabuhayan sapagkat nawalan siya ng trabaho at hindi niya alam kung paano siya muli makakabalik sa trabaho o magkakaroon ng trabaho. The Lord is saying to you right now that I am the God who provides all your needs. I am the God who provides all our needs. Hallelujah. Hallelujah. Maraming po salamat, Panginoon. Aking dinideklar, Panginoon, yung pabor, Panginoon, sa kapatid kong ito na kayo po ang bibigay sa kanya ng panibagong trabaho, pagkakita sa buhay upang patuloy, Lord, siya po yung magamit sa kanya pong pang-araw-araw buhay sa po ng kanyang pamilya. Maraming pong salamat, Panginoong Jesus. And I also pray, God, hallelujah, na patuloy kayo po ang magbibigay sa pagmamahalan sa bawat pamilya. Patatagin niyo po ang relasyon ng bawat pamilya lahat sa panahong ito ngayon, O Diyos. Masumpungan niyo po ang bawat tahanan ng pamilya, Panginoon, ay namumuhay ng naayon sa iyong kalooban at ikaw po maging sentro ng relasyon ng bawat pamilya. Maraming salamat, Lord. I declare victory over our lives. I declare, Father God, hallelujah, patuloy ang iyong masaganang pabor ay aming maranasan. I declare, Lord, health upon good health, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga kalusugan. And I also declare, God, hallelujah, wisdom, Lord, that comes from you. And Lord, that the presence of mind, Panginoon, and discernment of spirit, Panginoon, sapagkat ang mundong ito na aming ginagawang, Panginoon, ay tunay nga po na hindi na po ito sa pabuti, Panginoon. At tunay nga po, dalangin namin na kami po magkaroon ng discernment of spirit upang makita po namin, malakaran po namin, Lord, yung mga bagay na nais mo namin nakaharap sa buhay po namin upang kami ay magtagumpay at mabigyan ka namin ng karangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ito po ang samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming po salamat sa bawat isa po na sumubaybay at nakinig sa gawain ito. Wala po akong dalangin at desire kundi patuloy po nating makatagpo ang Panginoon at patuloy po nating maranasan ang biyaya at kahabagan ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay at tayo po ay patuloy na maging mananagumpay sa bawat araw ng buhay po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Shalom everyone. God bless us all. God bless us all. To God be the glory. Isa pa po, maraming salamat sa patuloy po nating pagtangkilik at pagsuporta po sa gawain po ng Conquer World Harvest Mission. So, just like our FB page, Conquer World Harvest Mission, and
Sa mga kapatid po natin na hindi pa po nakakapanood ng ating pong mga live streaming, patuloy po natin masubaybayan yung ating pong mga live streaming. Go to YouTube and subscribe. Thank you so much. God bless us all. God bless Philippines.